Hi everyone! Ako pala si Nadi Salas, isang OFW dito sa bansang Croatia. So ngayong video, isi-share ko sa inyo yung mga pinagdaanan sa ating buhay. So ngayon, pangalawang araw ko ng solo sa duty. So wala pala kaming buffet ngayong araw. So ayan, inutusan na ako ng chef namin na mag-arrange ako dyan sa yung parang So inutusan pala ako ng chef namin na i-arrange ko dito para maging okay siya kasi may bisita po kami. Tapos yung hindi na kailangan dyan, dapat ibaba namin doon sa stock room para maging okay dyan. At least maging hindi siya masyadong maruming tingnan. So inayos ko yung mga ibang hindi kailangan, tapos ibababa namin later. Bali, dalawa na pala yung station ko ngayon, sa white dish at saka sa black dish. Yung white dish po is yung sa mga plato, kutsara, mga baso, tapos mga iba pang mga wine glass, dyan po hinuhugasan. Yung mga black dish naman, doon yung hinuhugasan yung mga kaldero, malalaking kawali, tapos mga iba pang mga food fan, doon yun siya. Tapos yung mga strainer, yan yung mga sa mataas, doon yun ihuhugasan sa black dish. Tapos okay lang naman din, unti lang naman yung hugasan ko kasi yung wala kaming kuan nga ngayon, wala kaming guest sa dinner. So maglinis-linis lang kami, mag-arrange tapos hugasan ko lang yung kuan mga plato sa canteen, tapos mag-flooring, yung i-brush namin lahat ng kusina. Pero maliit lang naman, tapos tutulungan lang din nila ako. Tapos ayan, nag-map ako dyan, tapos in-arrange ko yung mga gamit dyan sa kusina namin banda, kung saan ilalagay yung mga. So magkwento muna tayo sa buhay-buhay natin. So naging OFW, matagal na pala akong naging OFW. So nag-start ako naging OFW 21 pa ako sa Saudi Arabia, doon sa Riyadh. So tinapos ko lang yung 2 years doon kasi nagka-problema yung papilis ko sa visa. Yung visa ko kasi instead sa kusina ako, tapos yung visa dati kasi yung mga agency dati is gusto nilang madalian na pag-alis. So yung kinuha po sa akin is ready visa po siya, pero construction. So okay naman siya kahit papano. Natapos ko yung 2 years doon sa Saudi Arabia, pero umuwi ako kasi baka magka-problema ako kasi nung magre-renew kami ng mga papilis ko like IDs, tapos sabi anong trabaho, so sabi ko kitchen helper po ako. Tapos yung visa ko po is construction, kaya umuwi ako, tinapos ko lang yung kontrata ko. Tapos iyon, pagkatapos nagtrabaho ako doon sa SM as a bagger. Tapos pagkatapos noon, nagtrabaho din ako sa mga restaurant. Nagtrabaho din ako dati sa Mang Inasal, mga 1 year mahigit din. Actually matagal din akong bumalik sa abroad kasi nagtrabaho din ako doon sa Juris Grill. Regular ako doon. So kaya lang parang pa-close na yung branch doon sa Iligan branch na Juris Grill. Tapos inunahan ko na po mag-resign kasi natanggap ako doon sa Robinson's Place Iligan. Pioneering ako doon, pero ilang months lang din kasi nga inaantay ko po yung yung visa ko papuntang Qatar. Nag-apply na pala ako doon. So doon ako nagtagal sa KFC Qatar, so Americana company, for 5.9 years ako doon. Tapos bago ako pumunta dito, so matagal akong nakapag-desisyon na pumunta dito. Actually andito na yung mga kabatch ko, mga kakilala ko, pero hindi ako basta-basta or hindi ako nagpadali-dali sa pag-apply papunta dito kasi
ayaw kong magka-problema kasi kasi ako kasi yung breadwinner sa family, so mahirap. So kailangan natin isabay natin yung mga desisyon natin, isabay natin yung ating mga pamilya kasi baka magsisi ka kagaya dati nung nasa Saudi ako. Parang nagsisi ako ba yung parang bigla-bigla na desisyon. So yun. Kaya ang tagal ko ditong nag-cross country. Kahit matagal na tayong nag-abroad, sa totoo lang, wala pa rin tayong ipon na masyadong unti lang po kasi nga monthly po tayong nagpapadala. So breadwinner po tayo sa aking pamilya, nagpapaaral din ako ng kapatid ko. So pinapaaral ko yung bunso namin. So graduating na pala sila. Siya ngayong year. So teacher yung kinuha niya. So ako yung nagpapaaral sa kanya. So lahat-lahat na yun sa niya, allowance, sa accommodation, sa bahay niya, sa akin yun. Tapos yun, mag-practice teaching na siya next year. So ayun. Tapos ngayon is yung ko naman, yung anak ng kuya ko na lumaki sa amin is ako na rin yung magpapaaral or magpapatuloy ng pag-aral sa kanya kasi yung nanay niya is hindi na daw magtutusto sa kanya. So bibigyan ko siya ng chance. So nag-aral siya ngayon ng secondary, second year na po pala na criminology. Tapos yun, nagpapadala din ako sa mama ko monthly. Tapos yun, yung mama ko pala is yung may maintenance na siya sa high blood, no, kasi matanda na rin yung nanay ko at tatay ko. So kailangan ko rin silang bigyan monthly. Sa akin po yan lahat. So kaya wala po tayong ipon. So ganyan talaga yung buhay. May naipon naman unti, pero pina-prioritize ko muna yung family o yung nanay at tatay ko, tapos kapatid ko, tapos saka na yung sarili ko soon. So ako rin pala ay mag-aaral. Actually na-enroll. So tatapusin ko yung pag-aaral ko through online. So yan yung mga update na i-share ko sa inyo soon kung mag-graduate ako, kasi siguro ako pag mag-graduate hopefully makaya ko yung online class kasi may thesis din siya. So mahirap. So kailangan kong i-doble yung mga gusto ko kasing makapagtapos. Ambisyoso kasi tayo. Gusto kong makapagtapos kasi yung kapatid ko matatapos na. Tapos ayun, parang gusto ko ring hindi lang magstay dito, gusto kong mag-level up. So ayun, nag-enroll na ako actually. So sa second sem daw yung online class namin. So yan yung mga abangan nyo kung ano pang mangyayari sa ating mga buhay-buhay, sa mga drama sa sa buhay ni Nandi L. Salas. So sa lahat ng aspiring na mag-a-apply papuntang Croatia, go lang. Mangarap kayo at tuloy niyo yung mga pangarap nyo para maabot nyo, kasi kung para sa inyo talaga yan, ibibigay sa inyo yan. Sa trabaho naman dito sa Croatia is okay naman siya, pero dapat galingan mo kasi minsan yung may mga employer na bigla ka na lang tatanggalin. So may nakilala ako actually, yung friend ko na tinanggal siya or terminate kasi hindi siya nagustuhan. Tapos iyon, tinanggal siya bigla kasi nga yung yung boss nila is hindi siya nagustuhan. Tapos sinabi sa agency, yung parang weekly kasi may feedback sa kanila, tapos sabi na hindi daw maganda yung performance niya, kaya yun, winarningan siya ng hanggang 3 beses. Tapos yun, tinanggal na siya. Pagkatapos nun, pinaalis na siya sa accommodation. So ayun, nakitira lang siya sa friend niya. Tapos ayun, buti nga hindi expire yung papilis niya. Naka-apply din siya. Swerte rin siya kasi naka-apply siya dito at natanggap na siya ngayon. So may ID na pala siya ngayon. At least hindi siya umuwi ng Pilipinas. So may mga ganyang mga
mga kuan dito employer. So kailangan din natin galingan 100% sa trabaho. Ipakita natin na worth it or deserving tayo sa kung saan tayo nilagay. Meron ding mga Pilipino na bigla na lang tatakas pupunta sa ibang bansa, basta sa Europe countries like Italy, France, mga ganyan, kasi may mga pamilya sila doon, kaya yun, nadadamay na yung mga Pilipino dito. Kaya may isang agency na yung parang tinerminate niya lahat yung mga Pilipino kasi nga ho, ang daming nagtakas na mga Pilipino sa agency nila, yung parang nasira yung image ng agency. Tapos ayun, nakilala ko pa yung mga friend ko na galing isla. So ayun, mabuti nga is hindi pa expired yung mga TRC nila or ID. Tapos ayun, andito sila ngayon sa Zagreb, naghahanap ng trabaho. Tapos yung dalawang babae, natanggap na po, yung dalawang lalaki na lang yung wala. So piliin nyo yung agency na may accommodation kasi may kabayan din kasi ditong wala. Bigla na lang silang iniwan sa area nga ng agency nila, tapos wala, yung agency nila is walang accommodation dito sa city, kaya nag-rent sila ng bahay. So 1-2 euro yung monthly nila na sa isang buwan. So 4 sila nun. So yun, tapos kain pa nila. So na-stress sila ngayon. So at least makahanap sila ng trabaho kasi hindi pa expired yung mga papilis nila. So ayan, pauwi na kami sa trabaho. Ingat ang lahat at God bless you everyone sa inyo, sa lahat ng mga OFW, sa mga aspiring na papunta dito. See you soon in Croatia.